The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, good afternoon to all our listeners on air and online across generations. Welcome to today's episode of For Reals. Tune in every Wednesday, 4 to 5 p.m. on Radio Agri, 90.1 FM, Kasaganan para sa Bayan. These are your besties, Aki. And this is Mai. This is the show where Gen Z gets real. No filters, no pretensions, just pure kwentuhan. From the latest chika to real-life struggles to breaking down what people get wrong about us. We're here to keep it light, relatable, and of course, for reals. With that, nag-post po tayo ng slang of the day po kahapon and the word is tea. So kung may mga masasabi po kayo dyan, comment lang. Sasabihin namin later kung ano yung true meaning niyan mamaya. Yes, we gathered your comments and you can still share how you use that word in a sentence or in a conversation by commenting on our post. Also, please check out the pinned link below in the comment section and share your suggestions and stories that you'd like for us to feature here in For Reals. Yes, and before everything else, we would like to greet our Director 4, Dr. Janicio G. Alvendia, our Deputy Director, Joel P. Dotor, our Division Chief, Sir Jong Davalos, our utility, guards, drivers, and our entire Filme community. Yes, and ngayong araw, November 19, ay ginugunita ang International Men's Day or IMD sa buong mundo. Sa araw na ito, taon-taon ay kinikilala ang kontribusyon at positive values na patuloy na nagiging ambag ng mga kalalakihan sa personal na buhay, pamilya, komunidad at bansa. Binibigyang diin din nito ang pagiging huwaran ng kalalakihan sa bawat estado ng pamumuhay, maging ang patuloy na pagbibigay ng awareness na mapangalagaan ng kanilang well-being. Ngayong taon ay nakasentro po ang pagdiriwang sa temang Celebrating Men and Boys. Yes, so ayan, good afternoon po sa inyong lahat. It's been a while since our last episode. It's really been a while, kaya to freshen up our memory, so last time po na pag-usapan natin yung pressure sa school, sa work, and sa life in general. Sana maraming napulot yung mga nanood at mga nakinig po sa atin dyan. Hindi sila masyadong na-pressure, di ba? Yes, at tayo ang na-pressure dahil ang tagal natin. Tagal nating nawala. 3 busy. weeks. Yes, 3 weeks yata tayong hindi nakapag-air. Naging busy ang mga Gen Zs na ito. At kaya nga last episode natin, nagkaroon tayo ng discussions about our own pressure. Why do we need to be on top of things? Do we really have to figure things out at this age? So, sana last time ay na-share tayo na personal experiences at lessons na rin for our listeners. Ayan. So, dahil natapos na tayo sa pressure, andito na tayo sa bagong topic. Ayan. Kaya naman, if you want to catch up on our past episodes, visit nyo lang po ang Radyo Agri 90.1 FM YouTube channel at i-click ang like, share, and subscribe. Pati na rin ang notification bell para updated sa lahat ng episodes ng For Reals. Ayan. So, for today naman, ano na ba ang topic natin? Siyempre, dahil natapos tayo sa pressure. Isa doon ang pressure sa social media, diba? Ngayon naman, pag-uusapan naman natin ang social media and digital identity. What's real and what's not. To, diba? Ayan, Dusty, are you any different in SOCMED ba or in real life? Hindi naman masyado. But I think some of us are. In SOCMED kasi, we share just the things that we want to show. At syempre, hindi naman natin mafi-filter ang real life, diba? May question nga, when you post something, who are you posting it for? Yourself or everyone watching? Grabe naman. Parang, talaga mapapaisip nag-iiba ka pala ba? ang self. Yung mga viewers natin, paki-comment down below. I-comment nyo na kung nag-iiba ba kayo ng katauhan pag nagpo-post kayo. Kaya kayo nagpo-post para sa'yo? Or para sa mga nakakakita. Yes. Dahil, ang ating mga ano dyan. Dahil nga daw, di ba, ang social media has become a natural extension of Gen Z's daily lives.
there have been increasing conversations about authenticity, digital fatigue, and online pressure. Kaya in this episode, pag-uusapan natin all about digital identity. Ayan, unang-una sa lahat, digital identity. The curated self. Oh, di ba? Curated. Curated. Anyway, sige. So, first things first, ano nga ba ang ibig sabihin ng digital identity sa mga Gen Zs? So, una, profile curation. Ito yung usernames, bios, photos, aesthetics. Di ba, may nakikita tayo, usernames, this is not ganito, ganyan. Yes, Oh, di ba yung mga ganun? kinurate niya talaga based sa sarili Parang, niya. ako to, I'm not ganito. O, Creative mga atake. At ngayon yung bios, yung uso ngayon yung kesera-sera. Mga ganong bios, di ba? Mga quotes na. Oo, mga ibang language. As long as hindi... Pakulan lang ng bio, di ba? And photos and aesthetic, syempre, Oo. uso Uso kasi yan. talaga, lalo na sa IG, di ba? Ang color lang ng feed mo ay gray and white, mga ganon, di ba? Aesthetic. Kailangan pa-aesthetican Oo. talaga ng mga brown, posts. mga ganon, di ba? Mga pinky, mga coquette type, mga ganon. Yan isa sa mga aesthetics na Oo. uso talaga ngayon. Ganun po ang profile curation ng mga Gen Zs ngayon. And second naman is online behavior. Likes, comments, shares, and posting styles. Likes, paramihan talaga ng likes. Oo. Oo. Anin din natin yan, ma'am. Oo, syempre. Pero ngayon, ito pa lang yung sasabihin natin. Pangatlo Online naman, behavior. digital footprints. Content they create, save, repost, or engage with. Ito, uso to sa TikTok. Ito Yes, yung mga marami sinishare tong- natin, Oo. repost, na nakikita din ng ibang tao. Yun na yung sinasabing, Ay, ito pala yung self niya. oo, ganito pala siya kasi yun yung digital footprint. Hala, Kasi once oo. nasa internet na siya, forever Makikita na na nila lahat yun. Except kung mag-delete ka. Pero syempre, Yes. yung mga nakakita na. Ito So, pala siya, ganyan pala siya. oo. Next naman natin is social connections. The followers, communities, group chats, and fandoms. Uso to, yung fandoms. Anong Ano? fandom mo dati? Dati, ano ba yung fandom ko? Dati naka 5 sauce ako nung Ay, high 5 sos ka. Ako, Oo. directioner kasi ako. Directioner and Swiftie kasi ako eh. Ever since. So, uso yun, di ba? Lalo na sa ating mga Gen Zs. Nakakakuha tayo ng mga friends Ako dyan. ng connection with Oo. other people na same na fan natin. Oo, Fan at ng least mga nakaka-relate gusto tayo natin. sa isa't isa, di ba? Yes. And next naman, values and expression. Causes they support, opinions they share, their humor and personal branding. May branding! siya. Oh, Yun may yung branding paano pala ang i-express self. Oo. ang sarili nila. Okay. In short, Gen Z's digital identity is their online self. A mix of real personality, curated image, and how they want to be perceived in a digital world where their presence is always visible, measurable, and connected. It's both a reflection and an extension of who they are. Oh, Sabi kasi, extension. hindi ka magiging extension. Sabi kasi yung social media profiles daw ng mga Gen Zs ay can be considered as digital CVs or yung curriculum vitae Oo. and digital diaries because we share parts of our lives there. For Gen Zs nga today, we tend to curate our posts, choosing photos, captions, aesthetics, and what not to share. As in for the Digital team. diaries? Di ba parang digital diaries, ano ka? Parang ikaw talaga yon yung self mo. Oo. Pero for your, for our postings kasi, talagang filtered na. Oo, yun nga. Si doon, filtered namimili self nga na. tayo. Oo. Hindi na siya pure self. Oo. Perfect na siya. Perfect na. Oo. Sa ngayon. Sa Pero ngayon. kung maalala mo dati. Diba? Nakakatawa kasi yung mga dati na. Oo, makikita mo talaga yung differences on how we post dati versus now. For example, Oo. sige, sa Facebook muna. Sa Facebook, ako dati parang everyday kailangan may selfie picture ka. may Tapos may status ka, di ba? Tapos may quotes ka dyan na caption. Ganon yan dati. Kahit yung mga irrelevant na Oo, posts na wala parang- namang kunin. Broken hearted yung quotes mo, pero picture mo na ka. Oo, tapos uso Nakaganon pa yung ka dyan. mga filters ng camera 360, Oo. retrika, Nagaganon ka. Oo, may retrika ako dati. Hala, Hindi nag-pizzap. ka- Oo. Yung may mga stickers. Oo, tapos nakaganon Yung mga pa yan. posing, paano yung mga posing dati. Yun yung uso kasi talaga dati. Kung Pero paano tayo ngayon, mag-post. di ba? Ngayon Ngayon, naman, pretty na eh. pagandahan Oo. na.
Pa-aesthetic ka Parang yung sa atin kasi tayo kasi yung unang naabutan ng mga ganong vibe na pwede nang mag-post everyday ganyan. So ang feeling naman natin pwedeng mag-post ng anything. So kahit Dati. pangit 'yon, kahit ang corny nung joke na 'yon, ipo-post mo talaga siya. Oo, yun talaga yung uso dati. Pero Mga kasi ngayon, status. dahil natuto na tayo na ang pangit pala nito, ganun. Siguro kaya natuto natin na okay, sige, mag-lilo muna tayo. Ito na yung pagiging choosy natin. Yun Oo. nga sabi din na yung namimili na tayo ng kung anong pinopost. Ng mga at pictures. kung hindi pinopost. Pero nakakamiss din yung yung mga carefree. quotes natin. Oo. Na parang broken-hearted ka, 12 years old. Oo, Diyos ko tayo. Short ka pa lang, huwag kang ano dyan. Parang Looking years back, old. diba? Nakakatawa na lang. Ganun Nakakatawa na na lang. lang siya. Oh, isa ayan. pa. Sa Twitter. May Twitter ka Oo, dati. may Twitter ako dati. Walang kakwenta-kwenta ang mga tinitweet dati. Wala lang, dumami lang talaga yung tweets mo. Gan ko ano-ano na lang yung iti-tweet mo Saka talaga. yung tweet dati ng mga quotes din, Oo, lyrics. parang Uso dati. uso kasi nun yung si Taylor, di ba? Oo. Sad girl, teardrops on my guitar, Oo, di ba? mga Parang lyrics niya. gagayahin mo pa siya, may teardrops on my guitar. Meron ka rin picture na Yes yan. mo yan. Oh, actually, Sige, first pakita time. mo sa akin yan mamaya. may gitara, tapos, di ba ganun kasi yung nasa album ni Taylor dun. So, parang as a fan, parang sige, I-emulate uso to mo. ngayon, ganun. Hala, nung nakita ko, okay, hindi pala siya maganda. Looking back. Pero pinopost mo din sa Twitter mo yun. Oo, syempre. Ayan. Kasi yung Twitter natin, 'di ba nung natuto tayo mag-private na, 'di ba? Di yung mga real friends na lang yung nandun. Sila na lang nakakita. So kahit pangit 'yon, nakakatawa 'yon, at least 'di ba? Friends May na circle lang. ka Feeling na ka lang. Oo. Uso din kasi dati, yung naka-public yung Twitter mo, tas Oo. nag-reply ka sa mga Oo, sa mga artista. artista. Nakakala mo ba friends tayo? Oo. Dati nag-reply pa ako sa 5 sauce. Oo, Mga ganun. mga tweet ni Luke. Oo. Nireplyan mo pa siya. Ganun, na para picture picture mo kayo. Si Ariana, di ba? Lagi yung nagre-reply eh. Di ba Oo, may friend sa tayo, fancy. fan siya ni Ariana, tapos nire-replyan siya. Na para ba-close din natin. Shoutout kay Yubi. Oo. Diba? Yun ang uso talaga dati. Dati. At, maliban pa sa Twitter, sa Instagram. Instagram. Nabutan mo ba yun oo. dati? Ano bang kulay ng Instagram dati? Parang brown. Brown pa, di ba? Sabi Yung na icon niya. Hindi pa siya colorful dati. Color brown pa siya. May mga filters pa nun dati na yung vignette. Grabe yung Oo. vignette. Ganun yung mga filter dati Saka sa yung, IG. yung mga pa-white-white dyan. Tapos may... Yun Nakakahiya lang na lang dati. siya, grabe. Yun lang ang buhay natin. Pero dati, ngayon kasi parang aesthetic na sila eh. Oo, iba na. Oo, parang hindi na rin ako personally, hindi na rin ako makasabay eh. Parang ano pa to? Ano pa to mga filter Oo. na to? Everyday merong bago. Oo, kasi ang bilis talaga ng progress ngayon. So ayan, ngayon seryoso ha, parang everyday nga, sabi mo may bago kang identity, depende sa kung ano yung trending. Roots. Today, clean girl era ka, ganyan. Okay, pa sweet girl ka. Tomorrow, mob wife ka naman, ganyan. The next week, ganun. tomato girl ka na. Ano ba talaga? Oo, ang daming aesthetics na kung ano-ano nagpa-pop up dyan. Oo, yung parang- Lalo na sa TikTok. Ngayon, may ribbon ka. Bukas, may bag Coquette, ka na na diba? maliit, ganyan. Ano pa ba mga aesthetics Pa na skirt uso? girl ka, ganyan. Meron pang yun nga yung clean girl na. Oo. Parang less makeup, more skin. Tapos yung old money, mga Yun, ganun old money. ka. Wow! Old money. Ang dami na kasing uso ngayon na parang, ay, okay, bagay sa akin yung old money. At tapos bukas, ay, okay, vibe ko ngayon ang coquette. Mga Oo, ganon. Depende sa kung ano nga yung gusto mong sundan na aesthetics. Based sa kung ano yung trending today. Diba? Oo. At konektado din dyan, syempre, sa kung ano yung trending. Another thing na pag-usapan natin is seeking validation. Ay, Like, through the concept of likes. Diba? yes. Likes, follows, views, mga ganyan. Oo, yung mga ganung bagay ba. Dati kasi, likes lang yon. Oo. Pero Wala ngayon- pa kang reaction dati. Wala. Walang Likes heart dyan. Ngayon, heart reacts na. Oo. Pero, di ba sabi nga, let's be real. Kahit sabihin mo na, I don't care about likes. Mm. There may still be a teeny tiny part that we care.
Oo, yung pagkatapos mong mag-post, refresh agad, uy, ilan na yung likes? Ganyan, parang, uy, 5 minutes na, tas 2 likes pa lang. Ay, delete ko na kaya. Kasi, bakit Nako-conscious. ayaw nilang i-like, parang ganon. Yung mga ganong naiisip ba natin, na parang validation yung mga likes na natatanggap natin online, bakit nga ba digital validation hits differently? Syempre, andyan na kasi yung instant reactions na para bang mamimeasure natin yung approval nila through that, reactions. Depende dun sa rami ng mga reacts, di ba? Pag nakita mo. Sabi, may dopamine effect na tinatawag nga. Pag nagre-refresh ka ng notifications, nag-chase ka ng engagement kasi nakikita mo tumataas, yung mga ganun ba. Parang may pakialam sila sa'yo. Parang ganon. Nag-aano sa'yo ng dopamine, naging scientist tayo. na parang nabuboost nga yung happiness mo dahil sa ganun. Pero for some people nga, may pressure to stay relevant or maintain followers. Pero I think applicable lang to sa mga content creators, influencers, or yung mga younger people. Pero siguro kasi, yung sa atin, normal people lang naman tayo, na parang, feeling ko, may tiny bit pa rin talaga na may pakialam tayo, pero hindi ganun kalaki kasi yung epekto sa atin. Kasi halimbawa, 50 yung likes mo, tapos naging 40. Okay. May buhay. Kasi 10 lang naman pero for the content creators na nag-go 1M sila, tapos mamaya 100k na lang yung nagla-like sa kanila, tapos parang, ay, irrelevant na ba ako? Medyo parang, blow sa ego nila. Parang, dati nakaka 1 million ako pero ba't ngayon, konti na lang. Speaking of, diba, meron tayong friend, si Joshua Mendoza. Pa-shoutout po sa mga Gen Z na yan. Ito din ang ating isa nating content creator. Content creator. Literal na yan. Creator yan. Journalist yan shout out. Sorry. Joshua. Attorney Joshua. Looking forward po kami magkaroon ng friend na law practitioner. Kakilig naman. Kami na lang kinilig for you. Inunahan ka na namin. Anyway, yung pagiging content creator mo, ang dami kasing nakikita ko to sa TikTok kasi, ang daming nagla-like sa kanya, mga ganon. So, parang, laging maraming nagla-like, so hindi pa niya na-experience yung, ay, konti na lang yung nag-like. Ang dami ding nagko-comment sa post niya So, may mga ganun na swerte talaga sa ano. So, yun. Yung dopamine effect pala ang nakakapagpa-happy. Kaya tayo refresh ng feed, di ba? So, ayan. Meron din naman yung mga tao na hindi pressured sa likes or nag-grow out na nila yung face na yun. What do you think, Bestie? Do numbers still matter? Or are we finally moving past that? Alam mo, we are finally past that. Hindi ako makakastika yan sa ibang tao. Pero sa atin, napagpapwentuhan natin. Hindi na parang tayo, wala na tapos na tayo doon. Hindi, pero ano kasi siya, naalala mo, may face kasi talaga sa atin na palit tayo ng palit ng DP sa Facebook, di ba? Dati, uso yun. Tapos magpapalit ka everyday para lang, kasi pag DP yung pinupost, ang daming nagla-likes di ba? Pero pag normal added a new photo lang, ganyan. Mga 30, 50, gano'n lang. Pero pag siya, pag DP yan, 200, gano'n siya, di ba? Talaga alam mo yung kalakalan na. Siyempre, nung high school, ganun parang may mga, nakaka-300 likes siya, high school pa lang siya. Big deal kasi yan sa atin dati. Naalala ko din. Na para bang, ay, ang pretty mo, pag may 300 likes ka, ganyan. Comments, ay, ang ganda. Ang ganda mo, Mana sa'yo, sabi naman niya, ganun dati. Mana sa'yo, ang tawagan pa dati ay, Mami. May Junakis ka ba nung high school? Kasi sa amin, hindi ako yung Junakis. Ay, ikaw yung Junakis. Nag-refinite na tayo. Alam mo, pero hindi ganun kasi talaga. Pag ikaw yung sikat, ikaw yung mama. Pag ikaw yung may social hierarchy. Tapos pag ikaw yung Junakis, ikaw yung next in line. Mga ganun-ganun siya. Pamana-mana yan. Ano ba high school? Name drop ko nga. Sige! Pinapala sa school nila, bestie man. Ayan. Pero nung high school kayo, aminin nyo, ganyan din kayo. Kala nyo Uso talaga yan kahit mga iba-ibang generations, pinagdaanan din nila yan. Mas na-amplify lang sa atin dahil tayo nga yung mas-social media na generation, di ba? Yung susunod naman, pressure to fit in daw. Yes, ito yung next topic naman natin. Ang dami natin sinasabi. Ngayon naman, yung pressure to fit in. Ito naman, something na every Gen Z has felt at least once.
Once. Agree Baka ka hindi ba? lang once to eh. Sa totoo din. Ito yung the pressure to fit in online. Sabi, social media trends move fast. OOTDs, photo dumps, beige neutral aesthetics. The beige color, yes. Mga aesthetic na uso-uso. These trends create a sense of belonging, but they also set an unspoken standard of what looks cool online. Many feel the need to keep up just to stay relevant, updating wardrobes, learning new meme formats, or adjusting their feed's vibe. It's not only about expressing yourself anymore, it's about meeting the current aesthetic expectations of the digital crowd. Pag-usapan natin yung OOTDs. Oo. May time na nauso yung sunflower. Na damit? Oo, naalala ko yun. Nagkaroon ka ba nun? Wala. Pero pero nakikita ko yun. Parang sobrang uso niya na Oo. every woman na nakikita ko, naka-sunflower sila. Tapos nauso din yung off-shoulder. Meron din vibe. choker. Oo. Ano ba yun? May flower crown. Oo, yung mga ganun. Hindi ako nagkaroon nun kasi wala akong pera nun eh. So, Kasi high school ka pa nga. Oo, high school pa kasi nun. So, yung mga, yung mga nauso, medyo, naka-ano siya, vibe siya, OOTD yun. Yun yung mga OOTD Oo. dati, babe. Naka, ganun ka, tapos naka-flower ka. Tapos yung yung sa Snapchat, yung flower crown sa Na Snapchat. filter. Oo. Meron pa yung aso din. Mga ganun kasi talaga yung uso ng mga high school tayo. Lalo Pero na, kung ikumpara mo ngayon, ano ba yung uso ngayon? Pa tita outfit na ngayon. oo, hindi na yung mga youngsters. Mga, Iba na eh. iba na yung- mga pretty girly pa. Mga Cool na nga OOTDs. kasi ngayon. Parang hindi na nakakahiyang ilabas in the future. Parang ganun. And usong-uso din yung photo dumps. Nagagawa pa ng second account sa IG para sa mga photo dumps. Like us. Oo. Like me. Ikaw pala, like you. Like Yun yung me, ano oo. nga ngayon, napansin ko din na yung Gen Zs, yun nga, madalas sila mag-photo dump na like Kasi- random oo. pictures. Oo, kasi parang yun siguro yung Outlet. imperfect photos na hindi nasama sa cut ng mga perfect ng feed. Hindi to fit sa original feed ko, so dito ka sa dump. Parang ganun. Oo, yun nga yung sinasabing pressure to fit in, di ba, sa social So, media. ibig sabihin, hindi siya nag-fit in sa hindi siya nag-fit, Parang wala siya ng color vibe na to. And yung beige neutral aesthetic ha, usong-uso to, hindi lang sa mga Gen Zs. Actually, pati sa mga appliances, di ba? Sa mga Oo, furnitures. Sa mga Oo. gamit sa bahay, uso Sa bahay yung kurtina dapat gantong color. Beige. Yung mga yung mga new moms ngayon. Nakaka-classy kasi. Oo. Di ba? White and beige, white Yun and ang brown aesthetic vibe. Oo. nila. Yun ang aesthetic natin ngayon. Na dahil nakikita nga din natin sa social media na ang I'm ganda pala pretty, nito. oo. O, di Pati syempre, yung- adopt na din. Yung tasa, mga True. ganon. Furniture mo, gusto mo yan. May comment tayo. Pag di aesthetic sa dump yung post. Literal na dump. Kasi basurahan, di ba? Oo, hindi. Pag hindi Ganon. aesthetic para dun sa feed mo, sa Sa dump, dump ilalagay. siya. Okay. Lo, sama pala na Ganun ugali. pala yun. Ganun pala yun. Hindi, pero kasi for me, gumawa ako ng isang account. Kasi, doon ko pinapost literally lahat ng Oo. photos. Kaya medyo Kaya siguro... dump lang. Di naman Oo. din ibig sabihin na parang Hindi siya pangit. nag-cut. Kasi wala din naman talaga akong color sa feed ko. Oh, dump lang na parang archive mo na. Oo. Ayan. Yun lang. Tapos na po. Ayan. Next. And then, there is a comparison cycle nga. You scroll and suddenly, everyone's life looks more aesthetic. Better body, better job, better trips. Ayan. Social media keeps Gen Z in a loop of constant comparison. Even if they know post or filtered or staged, the pressure still sinks in. Questions like, am I behind? Or, why do I look like that? Sabing ganon, mga ganon, become internal dialogues. The platform becomes a scoreboard even when users don't intend it to be. Dito na pumapasok yung pagko-compare Oo. mo sa ibang tao dahil nga sa social media. Parang nagpunta na sila sa ganitong lugar, bakit ako Oo. hindi pa? At ganyan ang ganda ng katawan niya. Oo. Ang taas ng sahod niya. Yung Yung mga comparison mga na ganon. ganyan. Hindi naman siya meant to be like that, pero parang Para dun sa internally na user. lang sa atin. Oo, kunwari na nag-post. Hindi naman yun yung Oo. intention niya. Gusto lang niyang Mag-share. mag-share ng accomplishment niya, ng body niya, ganyan, ng mga napupuntahan niya, pero hindi din naman natin namamalayan sa sarili natin na, ay, may konting ouch. Parang ganon. Parang hindi maiwasan na i-compare nga
yung ikaw Oo, sa kanila. Kasi parang, sa atin kasi, parang sabay-sabay kasi tayo eh, di ba? Sabay-sabay tayong lumaki, sabay-sabay tayo nagkaroon ng mga ganitong bagay, pero bakit mas nakakaangat sila? Parang ganun siguro yung thinking. Pinag-usapan natin to dun sa past episode natin. Sa diba? pressure, oo. Huwag kayong ma-pressure. May kanya-kanya tayong timeline. Minabalik din namin. Ayan, oo. Which is true naman nga na yun, hindi mo talaga maiwasan siguro for some people. Pero, syempre, hindi rin magandang gawain yun na i-compare mo Oo. yung sarili mo. Kasi, sa totoo lang, hindi kasi tayo pare-pareho ng gastos eh. True. Hindi tayo Anak pare-pareho. ko, True, sabi ko na. Kasi may mga pare-pareho man tayo ng sahod, may iba gumagastos for themselves lang, and may iba may binibigyan pa, ganyan. Oo, so kahit pare-pareho tayong nandito, hindi tayo pare-pareho na pwedeng mapuntahan at magkaroon, di Sabi na ba? di rin tayo pare-parehas ng options. Yung mga ganun Oo. bagay ba? Yung iba wala talagang choice. Yung iba naman marami, di ba? Kaya It's just a matter of Oo. privilege. Kaya wag niyong i-compare ang self niyo sa iba. Oo, Kasi kasi, kasi sige, sabi mo, hindi, Bessie. kasi okay lang naman. Normal lang naman siya. Tao lang Ang din hindi, naman tayo. ang hindi kasi normal doon is gawin mo yung hindi mo dapat gawin dahil sa naiinggit, parang ganon. Or may nakikita ka na ginagawa or nabibili nila na hindi mo kaya. Ganon. Siyempre, hindi din maganda yun. Maganda yun kung gagawin mo as inspiration for As yourself. boost, parang ganon. True. O, di ba? Yun nga sabi, yung comparison cycle, nagka-create siya ng weird na paradox. Gusto mong mag-stand out, but you also want to match the aesthetic because that's what gets accepted. There is a tug of war between being unique and fitting into the popular aesthetic. Gen Z often wants to differentiate themselves, yet viral trends pull them towards a unified style. This paradox creates tension. You want to show personality, but you also want your feed to match what's currently accepted or admired. Oh. Yun nga, na parang, ano ba talaga? Susundin Parang mo. ano ba, gusto ko bang mag-stand out or gusto kong sumabay sa uso? Like, Oo. yung mga dance trends ngayon, gusto ko parang, yung nakikita ko sa Na TikTok sinasayaw natin. natin. Nag-opalite po kami. Oo. So, ayan, kasi yun yung uso eh. So, pero hindi naman siya dahil nainggit kami. Wala lang, fun lang siyang gawin, Trendy di ba? lang kasi. So, oo. Pero yung mga ganon, yung aesthetic na nakikita natin ngayon, wag natin kainggitan yung mga nakakagawa nun kasi pwede naman natin siyang hindi gawin. Pwede Oo, naman. choice mo naman. Oo. Pero kung kaya mo rin naman, 'di ba? Oo. Yun nga, it's just a matter of yung personal choice mo kung gusto mong mag-stand out din. Or- Go, maging unique ka. Pero pwede rin naman na hindi mag-stand out or sumabay ka sa uso. Pero pwede rin namang hindi ka sumabay sa uso. Oo. 'Di ba? Nasa May, sa'yo na oo, yun. may choice ka naman. You can live your life as it is now. Parang ganun. Oo. So, sabi, there's also the expectation to present only the best parts of your life. Oh, highlights are posted, struggles are hidden. This filtered reality makes imperfections feel out of place, even though everyone secretly deals with them. The performance of confidence becomes just another pressure to keep up. Parang wala kang karapatan maging malungkot ba? Oo. Yun nga uso din sa social media na yung highlights nga lang ng life mo yung pinopost mo. Siyempre, Oo. di mo naman ipopost kung lugmok na lugmok ka. Parang, syempre, yung highlights lang ng travel ko dito. Parang ganon. Hindi ko naman ipopost na, ay, lungkot ko ngayon, post ko nga. ano ka lang. Kaya ka, pagod na pagod na. Mga ganon. Parang ngayon kasi, sa atin, feeling ko, yung pagkalungkot, pinopost, pag awareness, gano'n na lang Oo. siya. Hindi na Or siya... pag outlet lang ng feelings Oo, mo siguro. hindi na siya masyadong... Nakikita kasi nila yung iba na pag nagpo-post ka ng malungkot, ay, papansin. Parang gano'n. May ibang Hindi. taong ganon yung iniisip. Pero pwede kasi talaga na sabihin mo na lang sa mo, sa In personal, real life. oo. Diba? Kasi sila din naman yung nakakaalam ng mga struggles mo. Pero kung gusto mo din naman i-share online, yun nga lang, parang ang negative kasi ng dating, no? Parang, ay, papansin naman ito. Oo, na siguro depende na lang din sa Sa tao. tao, oo. Baka yun lang din talaga yung outlet niya. O pero meron kasi recently, nagpo-post sila ng struggles, parang to keep people aware na siya, na totoo siya, Oo. existing siya. Ganito Lalo na. na sa mga past events na nakikita natin, na parang may mga nawawala, ganun. So, ang iniisip naman natin parang, uy, sige, i-post natin. Kasi it's to be, it's for the people naman na maging aware sila. Kasi yung iba talaga,
yung lalo na yung ibang generation na hindi nga aware doon sa mental health dati, nung parang hindi nila natatanggap ng, Naiintindihan. natatanggap muna na, totoo ba talaga yan? Parang sa isip nyo lang yan, di ba may mga ganun kasi. As a way lang to be transparent Oo. din na mayroong struggles yung ibang tao na ganito na hindi dapat i-invalidate. Na totoo yun. Na hindi lang siya arte, ganyan. So, ay, nasakop na rin pala natin yung mga topic na yun, no? Grabe. Nagre-recap lang din Oo. tayo yung mga topic natin na yun. Hindi, Ayun na nga. pero ayan, Oo. so, connected kasi talaga sa social media, yung mga ganong problems. Yes. At dahil nga yung may mga ganun nga tayong nararamdaman at pinagdaraanan, nauuso naman ngayon, social detox and why Gen Z lock profiles now. Oh, dati gusto mong ipakita sa lahat yung profile mo. Sige, tignan niya, ang pretty ko, mga ganun. Yung mga bagay na meron ako. Oo, pero ngayon, Pero ngayon, bakit kayo naglalak ng profile? Oh. ito nga sabi, here's the twist. While there's pressure to perform online, there's also a growing trend of Gen Z going private. And not just private, super selective. Privacy hits different ngayon, sabi nga, di ba? Luxury na siya. Oo. More Gen Z users are switching from public to private profiles. Reasons include safety concerns, avoiding strangers' opinions, and wanting more control over who gets to see personal updates. Yes. Being private gives a sense of comfort, knowing the audience is familiar and non-judgmental. Oo, di ba? Perfect. Perfect. Sabi nga, connected din dito yung popularity of close friend stories, Finstas, and private group chats that show Gen Z's move toward intimacy rather than reach. These spaces allow for humor, vulnerability, and honesty without the fear of being watched by the whole Whole internet. internet, yes. The smaller the audience, the more authentic they feel. Oo. And the more authentic we become, parang Oo. ganon. Dati na uso ang pagiging parang outspoken, na parang- public ang mga Oh, profile. gustong-gusto mo na ang daming nagla-like sa DP mo. Ngayon, pati yung DP nakalock na. Naka-only me na. Oo. Para ikaw Para lang. wala nang nagla-like, di ba? Pero dati, siguro 10 years ago, parang gustong-gusto natin na, sige, tignan nyo, mag-comment kayo dyan, Yun i-like nga. nyo, mag-react kayo So, dyan. gusto natin yung engagement eh. Oo, pero ngayon kasi, tama nga naman yung sinabi dito, na luxury na siya. Totoo. Parang, pero meron kasi tayong mga ka-Gen Z na gusto talagang maging content creator. They're very outspoken, very out ng mga profiles nila. Pero, for a lot of us, Mga gusto normal na natin, beings lang na oo. tulad natin. Gusto natin naka-private lang, na yung mga nakakakita lang ng everyday life natin, ay kilala lang natin. Yes, family and close friends, diba? Yun nga, dahil nga, being private nga, nagbibigyan tayo ng comfort na yung audience natin ay familiar. Mga Familiar. close sa puso natin at hindi judgment. Hindi tayo judge na kahit i-judge tayo, tanggap natin. Kasi Oo. close na natin sila. True. Parang gano'n. Hindi yung random strangers. Oo. Na kahit sabihin ba nila na, ang pangit naman ang pinost mo na picture, okay, it's fine, kayo lang naman nakakita. Pero kung may mag-comment doon na hindi mo naman masyadong kilala, sabihin, ang pangit naman yan, syempre ma-offend ka. Kasi hindi ka naman kilala, pero bakit sinasabi nila sa'yo yan, ganyan. Yun naman yung kabayaran ng pagiging sikat. Pagiging public Oo. figure, diba? Yun naman yung mahirap doon, na parang, hindi ko naman kilala yan, bakit anong karapatan nilang sabihin Oo. sa akin? Pero dahil public figure ka, nagkakaroon sila ng karapatan na sabihin sa'yo yung kahit anuman. Oo, wala ka rin magagawa. Oo, wala ka ring magawa kasi Yes, that's the price you you eh. pay. Oo. Pag public ka. Pero yun nga, usod nga ngayon yung close friend stories, Finstas and private group chats. Dahil yung as Gen Z, selective na nga tayo na Oo. mga ini-include sa circles natin. Sino ang mga nasa close friends? Siyempre, yung mga close friends. Ako, ang minsan lang nasa close Oo. friends ko, yung members ng 17, ganun, kasi yan. Close friends ka Oo, eh. friends ko yan, mga yan. Oo. Pati naman sa kanila. Hindi, pero gano'n. Random lang. Oo, random lang. Parang, uy, sige, try nga natin kung makikita. Tapos never naman nakita. Sa imagination. Oo, so lang. yun lang. Yun yung ginagawa ng iba na, ay, parang close naman kami nito, sige. Oo, mga ganun Dahil lang. sila lang din naman yung mga fina-follow ko, ganyan, kayo, mga ganun. So, kayo, tapos kasama sila. Oo, ganun lang din ako. Syempre, kayong mga friends, Oo. yung mga
closest na relatives, mga pinsan. Oo, di ba? Yung kahit i-judge ka nila, hindi na masyadong nakaka-hurt kasi pwede mo silang sampalin. Sorry. Kasi malapit sila sa Oo. puso. Kilala ka na nila talaga. Oo, hindi yung mga, ay, sino ba to? Okay, so, speaking of detox, social detox, detoxing has become normal now. Oh, di ba nagde-detox ka? Oo, pag naisipan. Di ba? Muting accounts, deleting apps for a weekend, or disappearing for weeks to reset. Wow! These actions are no longer dramatic. They're survival strategies for managing digital noise and overstimulation. Okay, so pag-usapan naman natin yung disappearing for weeks. Sino dyan ang nag-disappear for almost a year? Sino? Ako, T. Nag-disappear ako for a year. Ay, oo pala. Di ako din nung pandemic, nagbura ako Oo. ng Facebook. Kasi, oo. Di ba? Mga Kami po yung mga vibe na yun. Digital detoxers. Oo. At nagawa lang ng Facebook kasi napagalitan na ng prof na bakit hindi ko kailangan ma-add sa sa GC. school. Oo, ayan. So, yun po ang backstory ng mga Facebook namin ngayon. Mysterious po kasi kami ni Mike. Wala kang mysterious dyan. Anyway, so okay. Mental health is a big reason with increasing conversations about burnout, ayan na pag-usapan natin, anxiety, and overstimulation, marami ang more conscious of how social media affects their emotional state. Going private or taking breaks is now viewed as self-care instead of isolation. Additionally, many Gen Zs feel watched online. They want freedom to be themselves but fear judgment from peers. Okay, going private becomes the middle ground. Less pressure, more sincerity, and interactions that feel real instead of performative. Ito nga yung yung term kasi, di ba yung detoxing more Oo. on sa health yun Oo. Meron ding social media detoxing. Detox kasi usually saan na? Nilalabas. Oo. Hindi ka ng lemon water, mga ganun ba? Ito yung ginagawa natin para ma-manage yung overstimulation. Kasi Oo. totoo naman nakaka-overstimulate ng social media. Overwhelming talaga Oo. kasi minsan. Ang daming content, kung Oo, ano-ano content. parang ang daming nangyayari masyado. Ang daming gustong gawin, ang daming gustong mangyari. Nasaan ako? Parang daming gano'n. ganap na Oo. minsan parang ang dami nang umaano sa gumugulo sa isip mo. Kaya, social Oo. detox ka. Parang hahanapin mo din talaga, nasaan yung part ko dito? Bakit sobrang dami? Tapos, yun nga, pag naisip natin na mag-social media detox, marirealize mo na, ito ako, ito yung present ko, wala dun sa Oo. social media na Yes. parang napipilitan tayong sumunod ba? Kasi yun yung nakikita natin na normal. Nakakalimutan natin tumingin ng In real life. Kung nasaan Oo. tayo ngayon. Parang, ang lalim na, wait lang. Oo, hindi. Anyway, Parang nagkakaroon tayo ng opportunity to be in the moment. Oo. Imbis na laging nasa phone ng phone. oo. Parang, nakikita mo yung mga tao sa harap mo. Instead na yung nakikita mo online, na ito yung ginagawa nila. Yung instead nakainggitan mo, ganyan. Or nakikita nila na, ay, nasa biyahe siya, nasa ibang lugar siya, bakit ako nandito lang ako sa bahay. Tapos makikita mo, ang saya din naman pala sa bahay. Oo. Nagkakaroon ka ng time para mag-reflect sa sarili Oo. mo na yung buhay hindi lang Hindi lang sa social media. Tsaka hindi lahat nga na nakikita sa social media. Totoo. Totoong buhay nila. Meron tayong social media, meron tayong content creator na parang, akala natin super happy siya, ganyan. Tapos, maya-maya nagpo-post siya ng, ito po yung pinagdadaanan ko, ganyan. For struggles awareness din siya. nyo lang na hindi po ako laging masaya. In the past ko na po ito sinut, parang mga ganun-ganun. So, para lang malaman natin na normal people lang din naman po sila, na hindi talaga sila din perfect. Oo. Na, ine-expect natin na maging perfect ba sila? Parang ganun. Parang nilalagay lang natin sila sa pedestal just because content creator nga sila. Pero, ang totoo niyan, basta tao pa rin tayo Oo. lahat na may struggles, may pinagdaraan. Mas ano lang sila. Mas na-amplify nga dahil Oo. content creator nga Oo. sila na Meron sa silang public. medium kasi. Oo, yung ganun ba? For us kasi, wala, tayo lang. tayo lang. Quiet lang. Oo. Ganun. Pero still, yun nga, ang luxury natin, may option tayo. Private maging tayo, private. oo. Sila kasi, parang pag naging private sila, wala issue na. Na, ay, bakit biglang nawala si ganito, si ganyan. Eh, for us,
O, sino magtatanong? Tayo lang. Anytime, pwede tayong mag-rest Oo. sa social media. And yun nga, para din sa mental health. Oo. That's social media, mental health talaga. Yung Magkakakonect pressure, yan. oo. Social media is the root of it all. And to wrap this up, let's talk about healthier ways naman to exist online without feeling overwhelmed, syempre. Here are some tips on healthy social media habits that can help you and help shape your digital identity for the better. Paano? Una, curate your feed. Pero hindi for the aesthetics, Oo. Follow accounts that uplift you. Mute or unfollow the ones that drain your energy. Oo. Kasi, alam mo, kung isipin mo, meron talagang mga influencers na ang gaganda ng life. Oo. Kasi saan nagpupunta. Na everyday na lang ba sila nasa labas? Oo, Ganon. na parang ang rich nila. Mm. Kung yung mga ganon, nadidrain yung energy mo, Unfollow. ito yan, follow mo. Pero kung nakaka-boost naman sila, for you, nagiging Ganun, inspiration mo naman sila, okay, follow, pero kung hindi nga, unfollow muna Oo, siguro. account mo naman yan Oo. Ikaw naman bahala dyan eh. Oo. Yun nga sabi, maganda rin na i-follow mo nga yung mga accounts na nabuboost yung Good for ano you, mo, parang ganon. yung energy. Nabuboost yung Yung confidence. confidence, mo. oo. Diba? Parang yung nagiging inspiration para sa'yo. Yung parang, may mga words of wisdom, mga ganon. Oo. Yung inspiration para sa'yo na mapabuti mo ang life mo and yourself. Wow. That's how you curate your feed. Cutie. Para hindi puro aesthetic lang, di ba? Aesthetic, ang color ng feed ko for today ay Page. page. Kaki, dahil nakakaki tayo. Sige, brown. Ganun. Okay, next naman. Next, before posting, ask yourself, why am I sharing this? That simple question can save you from stress. Ay, I'm Think posting before you post. for myself nga, oo. Yun naman Oo, ang pinaka-importante na for yourself. Oo. Kasi pag for others, paano pag lilima lang yung likes, tapos 5 days ago mo na pinost, wala na, nakaka-down na siya, di ba? Na parang, Na-down ka pa. bakit ba 5 lang to? Ang dami kong followers, ang dami kong friends, ganyan. Tapos 5 lang yung likes. Hindi siya okay. Healthy. Oo. Kaya, post things for yourself. Oo. Yun nga, tatanungin mo, bakit ko ba sinishare to? Dahil gusto ko lang i-share, dahil account ko to, gano'n. Oo, parang, napakalam ko kung ilalike nyo or hindi. Basta na-share ko to. Yun Sa akin nga. to eh. Yung question na yun nga, save ka sa stress dahil for yourself naman yung ginagawa mo. And next, manage your screen time. Turn off notifications, schedule off hours, and create phone-free zones. Naku, medyo mahirap to. Ilan ang screen time mo? No comment. Charot. Hala, mga nasa 8 hours ako. Hindi, dahil kasi nagbabasa ako sa phone ko. Kaya naman, dina-justify ko po yung screen time ko. Dahil yun sa pagbabasa ko sa books app ko. Oh, Pero sa ayan. TikTok na din. Ayan. Di ba? Perfect ka dyan. Ikaw. 8 hours. Ayan, kakachat ko lang. 4 hours and 30 Ay, minutes. napaka-healthy ni Bestie. Di ba? Napaka-healthy. Yung nasa tech natin, ilan ang iyong screen time as of now? Ilan daw? Oo, wait, wala pa raw siya eh. So, sa akin ngayon, 4 hours. Anong oras na? 4:40 na. 4 hours pa lang. Hindi today ba? Akala, yung for the whole week. For the whole week? Oo. Siguro every day. Oh, Nasa ayan. siya, 7 hours Yun every nga, day. for the whole week naman yung ano natin. Ilan? Parang gulat na gulat siya. Ilan daw? Ilan? 12 hours? Ay, grabe. Oh my God! Sino ko naglalaro ko sa phone? Anong ginagawa mo sa cellphone? Anong ginagawa mo sa phone? Bakit naman 12 hours? Anong oras pa lang? Akala ko mataas na yung Yung isa, sino? Ilan? Oy, kunwari pa. Weekly! Weekly, syempre. Hoy, Pag no. daily nag-work naman tayo. 4 hours weekly? 4 hours. Daily. Daily. Hindi ka 4 hours dyan daily. Okay. Ayan, so nagtalo-talo na po kami, di ba? Sa mga screen time nila. Oo, and next naman dyan, authenticity is trending. Unfiltered moments, honest captions, real conversations, they help break the pressure cycle. Oh. Be authentic. Oo, yung mga pakape-kape natin dyan, yung kahit blurred yung picture, i-post na yan. Anong pakialam nila?
Ano pa kailan nila kung blurred yan? Gusto mo nga i-post, makikita yung super happy mo, tawang-tawa dyan, kahit blurred. Go post it. Ayan. And next naman, most importantly, ang sabi, normalize breaks. Yes. No need to announce them, just rest. Okay, noted po. Hindi mo kailangan sabihin, okay, naka-ano ko ngayon, naka-social Break detox ako. ako ngayon. Just do it for yourself. Do it anytime you want. May kadarating po tayo sa tech. Ilan po ang Ilan po ang screen time nun? Oo. Paki-answer in 9 hours! Wow! So, Wow. pa tayo. Kala ko mataas pa yung ato. Oo. Weekly naman yun. Well, aside for Weekly Oh, break. sige. Weekly. Sorry. Pero yun nga, lesson to sa atin. Na-manage nga yung screen time natin na hindi din healthy na lagi tayong nag-phone. Unhealthy yan siya. So, okay. Sabi kasi dito, social media is a tool. It should Yes. work for you, not control you. And if going private, taking a break, or muting half your feeds help. Go for it. Just protect your peace. Parang kung saan ka peaceful, yun ang sundin natin. Yes, kasi at the end of the day, ang Ikaw pa rin social naman. media, tool nga lang Tool yan. lang. Huwag mo siyang gawing pang-control sa'yo na, oy, may ganito silang pinapakita sa Facebook. Bakit ako wala? Bakit ako nga rin? Parang ganun. So, hindi po ganun. Kasi yun yung way ng pag-control eh. Oo, wag mo hayaan na diktahan niya yung life mo. Kasi, syempre, phone lang yan. Social media, Oo. parang tool lang yan eh. Ikaw, tao ka. Kahit anong gawin nila sa Facebook, hindi mo pa rin naman makikita yung struggles nila eh. Kasi hindi mo naman din sila kilala in real life. Yes. So, ang gawin natin, live for yourself. Protect your peace. Yan ang importante. Protect your peace. Oo. So, to wrap up our episode on digital identity, here's the real takeaway. At the end of the day, your online presence should reflect you, not the algorithm, not the trends, not the expectations. Whether you're on private, taking a detox, or embracing your unfiltered self, remember, you get to choose what version of you exists online. And choose na yung ang version ng self mo na nag-exist online ay yung self mo rin na nag-exist in real life. Yes, the authentic you. Oo, para wala tayong, uy, ganito siya sa internet, bakit ganito siya sa in real life? Ganon. Ganito niya sa internet, ba't ganyan siya? Kaya authentic self, kung sino ka in real life, yun ka dapat. Hindi naman namimilit ha, pero parang gusto natin na yung pinapakita natin sa internet ay yun din tayo talaga. Hindi Kasi tayo yun ang healthy. Oo, parang wala tayong double Double life. identity. Oo, para Oo. kasi Hannah Montana siya. Double identity yan siya. Ayan, so as long as you log off today, think about what version of yourself you want to carry online. What parts of you are real? What parts of you need rest? And what parts deserve to shine without pressure? Talagang kailangan pag-isipan yan ng ating viewers. Pag-isipan din natin. Pag-isipan din natin. Ano ba yung kinecreate nating identity? Ano bang version ng sarili natin? Tayo din. Tayo din. Tawa-tawa tayo. Kita natin to eh. Perfect kami. Tinaas pa nila yung mga sarili nila. O dahil program namin to. Kwenta namin to, syempre. Ayan, natakal na nga natin yung digital identity and yung social media. Kaya, before we say goodbye, we will reveal naman muna Ayan, the meaning oo. of our slang of the day na posted kahapon on the Radio Agri 90.1 Facebook page. Oh, sige. First, Mai will be reading the comments kung paano ba ginamit ng ating mga besties ang SOTD natin. Ayan, so ginamit nila para ang layo. Ay, eto naman, medyo, Ano? kasi ang sabi dito, old and traditional meaning and use daw ay, parang word tea originally referred strictly to the beverage made from steeped tea leaves. So, ginamit naman ng ating mga, mga nag-comment ito. Unang-una, Angel Vergara, milk tea. Milk pa. Milk tea, oo, milk tea yan siya. Medyo malapit-lapit. Oo. At ang sabi naman ni Faden Lee Morales, body tea. Ano yun? Body tea. Ano yun? Paano ko ba explain? Oh, sige, explain yung body tea. For example, body tea. Medyo connected siya sa modern news. Oo, Yung, body tea. Ibig sabihin, parang yung body niya,
ang ganda pa. Okay. Ayan, meron na tayong bagong use body tea. Ayan, sabi ulit niya, di tipak lang. Para siyang nag-joke, pero wala yung Sige, pagbigyan. Okay. Next naman, from Ate Jonna Paulo, spill the tea. Yan na siya. Uy, parang tama na yun. Nag-reply doon si Ate Baz, ilabas na ang chika. Yun na kasi yun. Chika. Ang tea ay chika. Yes. Okay. Sabi ulit niya, aesthetic. Eddie, aesthetic. Ang hirap niyong i-ano talaga. Ang cute niya. Wait lang, paano ba natin ito ipa-punchline? Eddie, aesthetic. Okay. Sige, wag na. And sabi po ni Ate Gladys Dalizo, my cup of tea yarn. Yun ang Yun traditional ang meaning. beverage. And ang sabi naman ni Ate Baso, nag-reply ulit siya, sabi, cup of Joe box meron. Sabi, cup of tea naman. Cup of Joe. Ayan. Coffee lovers natin and tea lovers. Yan sila. So, ayun, ang meaning nga kasi, Ano ba talaga? yun nga, steep tea from leaves. And yung examples nun ay, would you like some tea? Parang ganun kasi literal siya. na. Literal na tea. Yung medyo mapait-pait na. Charis, maasim, na-drink. ganon. Okay. Sometimes used figuratively in older English to mean a light afternoon meal consisting typically of tea to drink, sandwiches, and cakes, especially in British context. Parang pag ginaya ka in British, parang, do you want a cup of tea? Parang magme-merienda tayo. Let's Parang have some tea. mga ganon. Ganong vibe. Sarah D. Charot. To talk to my sister. Sige, mag-Bridgerton tayo dyan. Yun yung tea nila. Tea, oo. Yung merienda. Merienda time na, ganon. Okay. Pero sa Gen Z and contemporary setting, among Gen Z kasi, and earlier among drag and ballroom culture where it originated, tea means gossip, inside information, or the real story. Meron siyang two common nuances. Yung isa, tea equals gossip or drama. Yung ibig sabihin na, what's the tea? What's the gossip? Ang chika. Yan nga yung comment kanina. Meron pa isa, T equals truth or facts. From the letter T. Short ng truth. Okay. Na pag sinabing, that's the T. That's the truth. Yes, yun yung parang dalawang common uses niya na as gossip and yung isa naman as the truth. Parang yun. Sabi, the word tea was adopted in black, drag, and ballroom communities, and the usage became mainstream through internet culture, particularly via memes, Twitter, and stan culture. Very interesting kasi ang history ng current use ng tea ay rooted sa LGBTQ+ culture histories. Yes. That yung Kaya parang pag may nagko-comment ng emoji na tea, ibig sabihin, chika. Oo, Chika yun. Or gossip, drama, drama. mga Diba? ganun siya. Kaya pwede mo rin sabihin na may sinabi ka na ganito, na statement. That's the tea. That's Sabihin, the that's the truth. Ay, mga ganun ang tea. Ayan. So, tapos na. Tatapusin na natin dito ang chika natin kasi Tatapusin na natin ang tea. ang chika for today's video. Ayan. So, sana may natutunan kayong something new sa ating slang of the day, and that it is for today's episode about social media and digital identity. Ayan, thank you for listening and tuning in. We hope na nakarelate kayo. Tell us your thoughts about today's topic by filling out our Google form. Gusto namin marinig naman ang stories nyo. So until the next one, this has been your bestie, Mai. And this has been Akin. You were tuned in to 4 Reels, where Gen Z gets real. See you again next Wednesday only here on Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye! Bye.